Kumusta? Nakoy maestro sa UB, every time he asks us, kumusta? He wants us to answer better than yesterday. Tinuod ba na mas maayo pa ang ato ang adlaw karon kaysa kagahapon? So when I ask you, kumusta? I want you also to answer better than yesterday. Okay? Kumusta? Better than yesterday. That is because our God is good. Amen? Amen. Today, we will continue our study. Last Sunday, Pastor Bong talked about carrying each other's burden. Ang pagpasan sa mga gibuhaton sa matag usa. And we will continue that topic. And this morning, the title of the message this morning is Encourage the Faint-Hearted. And our passage is found in 1 Thessalonians chapter 5, verse 14. O ang pulong sa Diyos na ingon, 1 Thessalonians chapter 5, verse 14. And we urge you, brothers and sisters, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you. We praise you for you are good in our lives. Salamat sa pribilehiyo nga kami makapamalandong sa imong pulong. We thank you that today among maisgutan ang pagbinasigay ilabi na sa mga igsuon nga luya dunay kasinatian nga dili maayo. Ampo mi balang espiritu nga samtang kami magahisgot sa pulong sa Ginoo. Dili lang namo masabtan kundi ampo kayo kining maikay ng buhi sa among pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kanimo Ginoo ang kadungganan himayaan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, the church is not merely a gathering of people who worship together. Ang simbahan di lang kini usa ka panagtigom diin kita magatubaw sa atong mga kamot o tingog alang sa pagsimba o pagdayeg sa atong buhay ng Diyos. It is also a spiritual family where believers are called to care for one another. Okay? Ang simbahan, di lang ni siya takot-takot lang. Apan, ang simbahan, it is a spiritual family where believers, kita nga magtotoo, ginatawag sa pag-care sa matag usa. O tanaw nato ang chapter 5, katapusan naman ang chapter sa 1 Thessalonians. Subot pasabot, panapos na ni Pablo sa iyahang gihisgutan sa preceding ng mga chapters. O dire, gihisgutan ni Pablo ang practical instructions for maintaining a healthy Christian community. Hatag ni Pablo ang instruction sa pag-maintain sa healthy nga Christian community. Rather than assigning responsibility only to pastors or elders, karon iyahan nang i-address ang whole congregation. That's why if you look at our passage, we urge you, brothers and sisters. Sa lain ng translations, brother anak, if you look at your Bible, sa uban, brother anak. Di ba? Diklaro sa ESV nga kay basin mo reklamo ra ba gyud ang mga wala ni sa mga feminists
kay tanawa lagi ni ang Biblia against yun sa women, di ba? But the easily is clear, iyang gibutan ang sisters. But of course, when the Bible is talking about brothers, it doesn't only mean sa mga lalaki. It talks about the whole congregation, especially sa ato ang passage. Sa kung tanaw mo sa inyong mga Biblia, sa uban ng mga translation, wala yun ang sister. But easily made it clear that it talks about the whole congregation. Okay? Karon naghatag na siya practical instruction to maintaining a healthy Christian community. Naghatag na siya. That's why pag ingon niya, niingon siya rin, we urge you, brothers and sisters. Yan, kung tanawon na to, ang mga instruction ni Pablo, it is an instruction to maintain sa maayo nga komunidad diha sa mga magtotoo. Okay? So, kini nga pasahe teaches us that Christ built His church through believers who lovingly minister to one another with wisdom, compassion, and patience. So, mo ang ato ang makatunan karon nga kabuntagon as we go through sa ato ang passage. Unya, ato ang tanawon karon nga kabuntagon, ang sentro yun sa ato ang mensahe is that God calls every believer to wisely minister to fellow Christians according to their spiritual need. Okay? Reflecting the compassionate ministry of Christ. As we always have said, pero medyo din nato, di na balik-balik nga ang sentro yun sa ato ang mensahe kanunay is Jesus Christ. Ug mao ni ang ato ang permit nga gi-impose, insist nga katudloanan nga sa matag mensahe nato si Kristo gayon ang sentro. Now first, there is a call to a caring community. Okay? Dunay tawag ngadto sa mainampingon nga komunidad. If you look at our passage, ningon siya, and we urge you, brothers and sisters. Now, the word urge here, it means expressing earnest concern rather than a mere suggestion. Pag ingon ni Pablo nga, I urge you, wala siya ni-suggest nga, pwede ba o kani atong buhaton? Dili na siya suggestion, kundi kanigod ang atong buhaton. Okay? Kini ang atong buhaton. Pag ingon niya, I urge you, it is an apostolic exhortation carrying divine authority. Doon na kayong otoridad. Nga, ako mo ang iyon. Okay? Mo ni ang call nato. Doon na kayong urgency sa ating man pag-care sa matag usa. There should be this urge in us. Urgent ni siya. Bukod pasabot, dili lang ang mga butang nga importante sa atong kinabuhi, individual nga kinabuhi ang atong ang angay tanawon. Kundi pati di ay ang ato ang isip ka magtotoo. Okay? Tungod kay later, atong matanaw nga kini di ay ang disenyo sa Dios para nato. So, there should be an urgency to care for one another. Dili nang mayurta na, okay ra lagi to. Okay ra na siya. Kaya ra na niya. Di ba? Dagan ang kwarta po niya. Dili na okay ra na sila. Dili na ingana. There should be an urge to care for one another. Bisan pag they are seemingly capable of, okay ra lagi na sila. Kaya na nila. Bisan po, murag, kita may tabangan, anak nila, dili man kita may angay mo babang nila, anak, dili na yung anak. If our brothers and sisters, nakita na to nga, nanginahanglan sila o tabang, bisan pa, despite of their capacity,
despite of their kanang kung makaya ba nila o dili, kaya gihapon ta sa matag usa. There should be an urge to care for one another. Doon na ginuntay ka ng bisan pa og kita gyud ang tabangan. So okay ra na sila. Dili day nga na. There should be an urge. Kinahanglan doon na gyud parte sa ato ang kasing-kasing nga mo atiman sa matag usa tungod kay this is God designed to the church. So God designed the church to be a community where every believer participates in strengthening fellow believers. Ang disenyo sa Diyos sa simbahan, mahimong usa ka komunidad diin ang matag usa ka magtotoo mo participate sa paglipunay sa matag magtotoo. Mao kini ang disenyo sa Diyos. Kay kung imo lang ta molingkod sa simbahan, unya uli ang tagaritso without even knowing if they need something, then the design or the purpose of God for the church is forfeited. Mawalay believe ang pag-disenyo sa Diyos sa simbahan. Pareha sa inyong bangko nga gilingkuran karon. Kung inyo nang tumban, the purpose of the church is forfeited. Di ba? Kay it is supposed to be seated. Kinahanglan na lingkuran. Di ba? The same way with the church, if we stop taking care of one another, then the design of God for the church is forfeited. Nawala. We need to care for one another. Heaven, if that brother or sister is seemingly makaya ra nila, they are capable enough, mas naghanin sila kwarta. Kay again, dili man kwarta ang kanunay nga kinahanglan sa ato ang isig ka magtotoo. Maybe a little tap at the back would give comfort to our brother or to our sister. Asking, kumusta naman ka? Di ba? Kumusta naman ka? Better than yesterday. Di ba? Eh, di man kwarta kinahanglan sa ato ang mga igsuon. That's why kinahanglan nga mubutang tag gamay nga bahin sa atong kasing-kasing nga muati man gayon kita sa ato ang mga isig kapistuhan. Okay? And if you look up there, brothers and sisters, ang pag-atiman dili lang si Kuandra, si Deacon ra kay iyahan ng trabaho, si Kuandra, si pastor na kay iyahan ng trabaho. If you look at the call here, it is for all believers. Kita, tanan. It is to us all. The call is for all of us. Para natong tanan. That we need to care for one another. Okay? Kitang tanan ang gitawag sa pag-atiman sa matag usa. Pagtinabangay sa matag usa. And of course, there's a necessity of discernment in ministry. Dili pwede nga, hala sige, tabang lang, anak, or sa pa. There should be a discernment in ministry. If you notice, naitulo ka parte ang gi-address ni Pablo nga problema or nga concern diha sa simbahan. First, kung sa may iyang admonish the idol. Okay?
uban idol. Mo. So, next is encourage the faint-hearted. Sunod, help the weak. So, tulo ka category nga angay tabangan or i-take care sa diha sa simbahan. Ang mga idol, ang mga faint-hearted o ang mga weak. Okay? So, mo ni sila. So, faithful ministry begins with spiritual discernment. Recognizing that different spiritual conditions require different biblical responses. Okay? Just like sa tuwa, as we teach in the church, naagin tayo category na ay women, na ay men, na ay young people. Tungod kay, doon na sila ay nagkalain-lain nga need. Di ba? Doon na sila ay nagkalain-lain nga need. Ang mga young people, dili na mo sila tugnuan o motherhood. Okay? That's what they need. Di ba? The same way with taking care for our brothers and sisters, there should be a discernment kung sa need nila. Okay? So, first, yung siya, admonish the idol. The word idol literally means disorderly, undisciplined, out of line. So, mo ni sila ang pasabot-ani. It was originally a military term describing soldiers who abandoned their assigned position. Okay? You go there, diha ka bantay. Pero nihawa siya dito. So, i-abandon niya ang iyahang posisyon. Mao ni siya ang mga idol ng mga tao. These believers were neglecting responsibilities. Murag si John Mark in the Bible, ang pag-umangko ni Barnabas, wala niya gihuman ang iyahang trabaho. Okay? Kauban sila ni Pablo, nihawa siya. Wa niya tiwas ang iyahang trabaho. So, mo ni siya mga tao nga idol, kanabang ning pag-uwi sa iyahang responsibilidad. Mura bang usa ka amahan nga wala niya gibuhat iyang responsibilidad sa iyang anak. Yan na. Mo na si idol. So, it is a military term nga, oy, diha na posisyon anak ka kay masigay mo labay niya. Nihawa dito. Libalhin kay walay mo labay diri. Tuan ay labay hinoon. Di ba? So mo na siya. And they needed loving correction, not comfort. Of course, kaning mga tawhana, they need to be corrected. Okay? They need to be corrected kay they abandon their position good. Di ba? Wala nila gibuhat ang ilang responsibilidad. So they need to be corrected. But of course, as we correct them, it should be in a loving way. Ay, ingana yun ka! Di ba? Di day ingana nga pa ang buhaton. I once heard a story na ako may nidool sa iyaha kay pagpatambag ba? Pagpatambag sa iyaha, natiga siya, anong grabe na maghilak? Anong grabe na maghilak hinuon sa iyang gitambagan? Pagkando dahil kay kasama naman dahil niya. Dili man din siya maayo ng manambag. So naghilak-hilak ko nung ang kaingon niya na natas ang iyahang gitambagan. Pag-istorya dito sa Pikas, gay naman na yan, kasama mahinuong ko. Mao na itong naghilak-hilak siya ay kasama na niya ay. But in here, we need to lovingly correct them. Okay? These are idol. So, dili na kayo tamo duel ani. Ato lang ning hinay-hinayan kayo. We will be focusing sa kaning faint-hearted. So, the word faint-hearted literally means small soul. So, these believers were discouraged. These believers were fearful. These believers were overwhelmed by the struggles in life, problems, or lacking confidence. Muna sila nga mga tao.
So, they did not need rebuke. Dili ni sila kinahanglan o pagbadlong. They needed encouragement. Nanginahanglan din sila o encourage. That's why, if you look at, wala yung ingon si Pablo nga, encourage the idle, encourage the faint-hearted, encourage the weak. Dahil yun ang iyahang angay buhaton sa matag concern sa simbahan. Admonish, encourage, and help. Di ba? Kaya nagkalain-lain ang ilang need. Kining faint-hearted, they don't need rebuke. They needed encouragement. Nanginahanglan ni sila o encouragement. Kaya nga naman, these people are discouraged. These people are fearful. Nahadlok sila, labas, kung sa may mahimta po ba? These are the people na kining faint-hearted. They are overwhelmed sa mga problema, sa kinabuhi, struggle sa kinabuhi, and they needed encouragement. Next is help the weak. Weak refers to those lacking strength, whether spiritually, morally, or physically. So rather than abandoning them, ay sige na lang, permira man na siya, balik-balik. Kanang iyang sayo, balik man na, maura man niya po na. Huwag yun na naka-learn. Permira yun, balik-balik. But if you look at here, rather than abandoning them, believers are commanded to hold firmly to them. We need to help. The word help here, Monisya, literally means cling to, hold on to, or support. Kaya naman, luya na sila. Bisan pag nagbalik-balik na maura nang kanang sayop niya, karon, maura man na, pangyagi, balik-balik man na. But we need not to abandon them because we need to help them. And the word help means to cling. Kung sa butangkad yun nila, to cling. Or, it means to hold on to. Ato silang tabangan. We need to support them. Kay luya sila. And of course, kitang tanan, nabadlong nini. Kaya nga naman, if we have brother or sister nga, murag, isang tigulang na, murag mo mangyapon, may buong, di ba? Nga na ba? Pinmita mabadlong ani. But this morning, it tells us to cling to them. They needed support. Nanginahanglan sila support. Isan pa murag, taon-taon na sila ng Kristohanon. Di na kinahanglan din na ito may abandon sila. But we need to help them. Okay? Now let's go to the ministry of faint-hearted. Yun sila, encourage the faint-hearted. The Greek word for encourage means to speak comfort. Kaya lang na ito. Kaya lang mo. Mag-ampot na. We need to reassure them kaya nga naman. Fearful naman sila. They were discouraged. I-reassure natin sila nga, no, you will be fine. The same way you were fine last time, you will be fine today, you will be fine tomorrow. Kaya i-reassure natin sila. Nga kung okay na ka kagahapon, you know what? You will be okay today. Ma-okay na ka karon. May sakit, maayo lagi ka. Ayaw ka sa Ginoo. Let's reassure them. Mo ni ang word niya, encouragement. Encourage means to console, to strengthen through gentle words. Mo ni siya ang encourage. So, but pasabot ay instead of destructive nga advice, ang gitudlok sa tuwa is a constructive advice. Kung sa angay nga itong isulti nila, sige ro magkakadlok, pirmi na lang. Dili dahil nga na, we need to encourage them. We need to strengthen them through gentle words. Sige ro magkakadlok, murag gentle ko lagi. Murag taga-asa to. Namang bisag nakasumbang na
So, bagong di ka karoon. Di ba? Gentle words ang ato ang gamiton sa pag-strengthen sa matag usa. Instead of using a destructive words, instead of using those words, we are to use the words that will construct them, that will help them sa pag-atubang sa ilahang mga gikandukan, sa pag-atubang sa mga butang nga diin na overwhelmed sila, like struggles in life, problema sa kinabuhi. So, ang encourage ng word, it pictures someone coming alongside another person to lift their heart. So, murag parehas anang nasa picture na to ba? Kanang naiusagad ka, igsuon niya, nalun sa kiliran. Sa panahon nga naa sila sa problema, sa panahon din naluya sila. Someone that taps the back, someone that prays for them, someone that says, you will be okay. How can we pray for you? How can we help you? We need to encourage them. We need to lift their heart. Tungod kay, we've been through these things. Di ba? Kita matag-usa nato, nakaatubang niini, naka-experience sa mga butang kasama niini. And I think everyone deserves to be taken care of. Mag-inumpingay kita sa matag-usa. Okay? So, let us speak comfort, let us reassure, let us console, let us strengthen those who are faint-hearted. Magdinasigay kita. O mahimo lamang ang pagdinasigay sa ato ang pagtapok-tapok. That's why in Hebrews, dili na to undang ang panagtapok. Sama sa naandan sa kadaghanan. Kaya nga naman, sa panahon sa itong pagtapok, diha na itong mahibawaan ang kahimtang sa katagusan. How are you? How can we pray for you? O dili na ito masugilon ang ato ang kahimtang. Dili na ito masulti sa katagusan nga, can you pray for me? Tungod kay mao kini ang ako ang kahimtang karon. Mao ni siya ang among giatubang karon. That's why let's not neglect coming together. Let us not imitate sa mga kung unsay naandan sa kadaghanan, but instead padayon kita sa pagtigom tungod kay ana nga panahon, ana nato makita ang concern sa matag-usa. Okay? Next, but of course, in doing these things, as we admonish the idle, as we encourage the faint-hearted, as we help the weak, we need to be patient with them all. Kinahanglan taas ng pasensya sa matag-usa. Kaya nga naman, samot nagbalik-balik na, permi na lang, ako nagpipin mo tabang? Pwede yung ako na po'y tabangan? Di ba? We need to be patient with them all. And the Greek word for patient literally means long-tempered. We need to stretch our patience. Tasan pa nato ang atong pasensya. Kay niini nga pamaagi nato buhaton ang pag-admonish, niini nga pamaagi nato buhaton ang pag-encourage, niini nga pamaagi nato himuon ang pagtabang.
nining taktulo ka concern diha sa simbahan. We need to be patient. So, it describes restraint under provocation. It refuses to retaliate or give up on people. Bahala na ka. Mag-iyahan ta. Imong problema. Dili na yung hanap. Dili na ita mo give up sa atong mga igsuon. That's why kinahanglan nga sa pagbuhat nato nini kahit ulo. Di ba niingon ko nimo nga mao ni dili na yung hanap. We need to be patient to them. Kay mao kini ang pamaagi nga angay natong buhaton matong pa ni Pablo sa pagtabang nining mga tawhanan. So, ipatasan pa nato atong pasensya. Dili day ta mo ingon nga, "Hurot magin akong pasensya nimo." Diba? Patasan pa day nato. Kay mo may essence sa patient. It is long-tempered. Yes. Taas yun yung pasensya. Kagahin mag-ulo ni mo eh. Pero sige na lang. Dali. Mao yang angay na itong buhaton. Bisag gahin na ulo ang ato ang igsuon. O pirmi na lang tang mag-encourage sa anin. Bisag discourage na kayo ta, pirmi gihapon tang encourage. Sige lang. Kaya nga na magpapamahagi ang gitudlo ni Pablo sa response sa pag-deal nato nining mga tawhanan. Mao ni ang pamaagi nga gitudlo ni Pablo diri nato. We need to be patient with the world. To the idle, to the faint-hearted, to the weak. Bahalag kita na pirmi mo support. Kay mao ni ang gitudlo ni Pablo kanato. Nga mahimo kitang pasensyoso sa pagdeal nining mga tawhanan. So, of course, ang ato ang example na i-imitate is God Himself. So, because God patiently work His people, if you look at all throughout the history, kung unsa ka pasensyoso ang Diyos sa pagdeal sa mga tao, we must patiently walk alongside one another in love. Sama sa gibuhat sa Ginoo, sa iyang pagkapasensyoso sa iyang mga katawhan. Despite all the failures, despite sa mga dili maayo nga gibuhat sa iyang mga katawhan, God was patient to them. And in the same way, we should show the same sa ato ang mga igsuon. That's why ang ato ang perfect model is Christ Himself. The perfect model sa pag-deal niya sa mga concern niya sa simbahan, sa idol, sa faint-hearted o sa weak. Si Kristo ang ato ang modelo. Sa matod pa ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Siya ang standard nga angay natong sundon. That's why He is the perfect model sa pag-respond sa pag-deal ni ining mga klase ng concern sa simbahan. So, Christ admonished the idol. We can find it in Matthew chapter 23 and John 5:14. Christ encouraged the faint-hearted. We can find it in John chapter 14 verse 1, Luke chapter 22, Matthew chapter 11. And Christ helped the weak. If you look at that passages, iyahang itabangan ang mga luya. And of course, Christ was patient with His disciples. So, despite their failures, di ba? Kung tanaw na to ang nag-ampo si Kristo, katulang pag-ampo ni Kristo, sila nangatulong. Di ba? He was patient to them as He deal the concern of the people around Him. So
So, despite their failures, misunderstanding, fear, and repeated mistakes, Jesus continued teaching, restoring, and loving them. So, si Kristo ang ato ang perfect na model sa pag-deal ni ining mga concern sa simbahan. So, as Christ perfectly cared for the broken, corrected the wayward, strengthened the weak, and patiently shepherded His people, we are called to reflect His heart in our ministry to others. Okay? Again, our goal being Christians is to be Christ-like. Ang goal na to ng mga Kristohanon, after we are saved, okay? Human kita na luwas, ang atong goal is mahimong sama ni Kristo. His character, His mind, o ang iyahang ministry nga gibuhat diri sa kalibutan should reflect to our ministry to others. Kung unsa niya gibuhat sa mga tao nga nagpalibot niya, sa susama mao sa mga atong buhaton sa mga tao nga nagpalibot kanato. So, the perfect model. So, the greatest encouragement given to faint-hearted sinners is the gospel itself. We were spiritually weak, burdened by sin, and unable to save ourselves. Yet Christ, to bear our sins, reconcile us to God, and give us living hope through His resurrection. Because we have received such grace, we are now called to extend the same grace to others. Once again, sa atong nadawat nga grasya gikan kang Kristo, we are called to extend this same grace to others. Okay? Philippians chapter 4 verse 5. Have this mind of Christ. Dapat mahimong susama kang Kristo ang ato ang pagmamana. So we need to reflect Christ in our lives. As we live with our brothers and sisters with us. And in the church, we have brothers and sisters who are idle. We have brothers and sisters who are faint-hearted. We have brothers and sisters who are weak. Kung sasama sa pag-treat ni Kristo nining mga tawhana, mausap ang atong buhaton. We need to admonish them. We need to encourage them. We need to help them patiently. Okay? So, to end our message this morning, the church reflects Christ most clearly, kanus aman, when it becomes a place where every member lovingly cares for one another according to God's wisdom. Again, the church reflects Christ most clearly when it becomes a place kundi diin ang matag usa lovingly cares for one another according to God's wisdom. And Paul's exhortation reminds us today that every believer shares the responsibility of caring for others. Matag usa. Do not think of, wala akong mahimo na. Do not think of, dili na akong kaya. Again, ang mensahe karon nga kamuntagon, nagtudlo ka nato nga ang matag magtotoo, we share the responsibility of caring each other. Doon na kita yung mga igsoon na idle, faint-hearted, and weak. And we have this responsibility
to care for them. To care for one another. And wise ministry requires discernment because different people have different spiritual needs. Nagkalahi-lahi ang ikinahanglan sa matagusa. That's why we need to discern what we need. Dili lang ta diretso sa pag-review, dili lang ta diretso sa pag-pamadlo, dili lang ta diretso sa saway. But we need to discern tungod kay doon na kita ay nagkalain-lain nga panginahanglan. Ug ang matag concern diha sa simbahan, nagkalain-lain usab ang response supposed to be. The discouraged need the comfort and hope found in God's Word. We need to encourage each one of us pinaagi sa pulong sa Ginoo. The weak need steady support rather than abandonment. Bisan pag nagbalik-balik na, bisan pag pirmi naman nato, siya na po. Dili kinahanglan nga atong i-abandon sila. They needed our support. They needed our help. That's why we cling to them. Tabangan ako sila kaya nanginahanglan sila sa atong tabang. And every act of ministry must be marked by patience. It should be marked by patience. Patasan pa nato ang atong pasensya sa matagusan. Tungod kay it reflects God's own long-suffering toward us. Again, ang pagpakita o pasensya sa matagusan, it reflects God's own long-suffering towards us. And when the church lives this way, it displays the heart of the Good Shepherd, Jesus Christ, who lovingly seeks the wandering, strengthens the weak, comforts the brokenhearted, and patiently sanctifies His people. In a world where many silently struggle anxiety, fear, grief, or loneliness and emotional exhaustion, ang simbahan nga nagpakita sa kinaiya ni Kristo, compassionately and patiently caring for one another, becomes a means of God's grace to the faint-hearted, helping bear burdens, strengthen weary souls, and point people to the hope and healing found in Jesus Christ. We don't know. Atong mga igsoon, nakita natin kada Domingo. But we don't know their struggles. We don't know na doon na sila yung mga ipanghampin nga, kabalaka, problema, o ang pagpakita sa kinaiya ni Kristo nga nila. This will encourage them. This will help them kung makabaton silang paglaom o kaayuhan na anaalang makitaan niya ng Kristo. Once again, let us admonish the idol. Let us encourage the faint-hearted, and let us help the weak patiently, as this is the design of God to His church. Mayong buntag na itong tanan.